Napilitang pumasok si Ara sa isang club bilang GRO nang iniwan silang mag-iina ng kanyang asawa para lang mabuhay ang dalawa niyang mga anak na noon ay 5 taong gulang pa lamang ang panganay at 2 taong gulang naman ang bunso. Ang masakla pa, may malubhang sakit pa ang bunsong si Atasha. May maliit na butas ang puso ng bata na malamang nakuha nito ang sakit noong pinagbubuntis pa lang niya ito. Alaga kasi siya noon ng asawa ng pambubugbog araw-araw at harap-harapang pambabae. Kung kaya, puro sama ng loob ang puso niya noong panahong pinagbubuntis pa niya ang bata. At ang pinakamalala pa, itinanggi ng lalaki na siya ang ama ng bata. Pinagbibintangan siyang may kabit. Gayong ito naman ang may maraming babae. Lugmok sa hirap at labis na kalungkutan si Ara. Tuliro ang babae. Paano na sila ngayong mag-iina? Papaano niya bubuhayin ang kanyang mga anak gayong wala naman siyang trabaho? Idagdag pa ang sakit ng anak niya. Kung saan-saan na lang siya nanghihiram ng pera, subalit wala man lang may nagtiwala sa kanya, maliban na lang kay Janet na dati niyang kaklase noong high school. Mas lalo pa itong gumanda ngayon. Nababaka sa itsura nito na hindi ito dumaranas ng matinding problema. Hindi katulad niya na ngayon isa ng ina at losyang pa. Sa madaling salita, naging miserable ang buhay niya sa piling ng napakasiloso niyang asawa, ngunit babaero naman. Pasensya ka na sa abala, Janet. Kung saan-saan lang kasi ako lumalapit eh. Pero ikaw lang talaga ang nag-iisang tumulong sa akin. Salamat talaga. Naluluhang wika ng babae. Ay, ano ka ba? Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Masayang wika ni Janet. Sa halip na maawa ito sa kanya dahil iniwan ng asawa, natutuwa pa ito at nagpapasalamat ng malaki. Mabuti naman at iniwan ka na rin ng hayop na yun. Dapat ka pa nga magpasalamat eh dahil nakawala ka na rin sa demonyong yun. Tingnan mo nga yung itsura mo, mas matanda ka pa sa 50 years old. Doble ang itinanda ng mukha mo sa edad mo. Ano bang nangyari sa'yo? Ikaw ang pinakamaganda sa batch natin noong high school tayo. Pero ngayon, eto, sobrang losyang mo na. Kaya, tama na yung iyak mo dyan. Hindi siya deserve sa mga luha mo. Mahabang litanya ni Janet, nahalata ang panggigigil sa walang hiyang asawa ni Ara. Ipinasok ni Janet si Ara sa pinapasukan nitong club bilang GRO. Tumanggi si Ara noong una. Hindi daw niya kaya ang ganong uri ng trabaho dahil hindi siya sanay na uminom ng alak. Ni minsan, hindi pa siya nakatikim kahit beer man lang. Huwag kang mag-alala, Ara. Pwede naman na juice na lang ang inumin mo instead na alak. Okay na, basta marunong ka lang mag-entertain ng customer. Pagpapalakas loob pa ni Janet. Walang mapagpilian si Ara kundi ang tanggapin ang tulong na inalok ni Janet. Tama naman ang kaibigan niya. Walang pakialam ang mga tao sa buhay nilang mag-iina, lalo pa at kailangan ng maoperahan ng bunsong anak niyang si Atasha. Noong una, talagang nahihiya pa si Ara. Hindi kasi siya sanay na magsuot ng mga sexy at revealing na mga damit. Lalo pa at sobrang payat niya. Sa umpisa lang yan, Day. Masasanay ka rin sa katagalan. Pangungumbinsi pa ng iba niyang mga kasamahan sa club. Mga mababait ang mga kasama niya doon at doon din niya nalaman na hindi porket GRO ka na, maruming babae ka na kaagad. Nasa sayo na kung papaano mo dadalhin ang trabaho mo. Kung gusto mong magbenta ng katawan, go ahead. Pero kung ayaw mo naman, wala ring pipilit sa'yo. It's your choice kumbaga. Unti-unti na rin nagkakalaman ang katawan ni Ara. Ilang linggo pa lang ang lumipas. Laking pasasalamat niya sa kanyang nanay
at sa kanyang bunsong kapatid niya si Ayla sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Kaya naman, si Ara na rin ang nagpapaaral sa bunso niyang kapatid bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Umalis na sila sa dati nilang tinitirhan upang tuluyan ng ibaon sa limot ang masamang alaala niya kasama ang kanyang asawa noon. Sa ngayon, nag-iipon na si Ara para sa operasyon ni Atasha. Kailangang masara na ang butas ng puso ng bata bago pa ito mag-umpisang mag-aral. Ngayon lang nakadama si Ara ng ginhawa sa buhay nang nawala na ang asawa niyang ubod ng babaero. Tuwang-tuwa naman si Janet. Ilang buwan pa lang ang lumipas, naka-recover na ang katawan ni Ara. Bumalik na ang dating ganda ng kaibigan. Kaya naman, hindi maiwasang marami na ang nagkakagusto sa kanya. Pero tumanggi si Ara. Wala na siyang panahon para sa mga lalaki. Isa pa, kasal pa siya sa dati niyang asawa. Hindi niya gugustuhin na makahanap ng butas ang asawa niya para mapatunayan ng lahat ng paratang laban sa kanya. Malinis ang puso at konsensya ni Ara kahit pa sabihing GRO ang trabaho niya. Lumipas ang mga araw na operahan na rin ang bunso niyang anak na si Atasha. Hindi biro ang pinagdaanan ni Ara para makapag-ipon lang ng pampaopera sa anak. Sobrang laki ang pasasalamat niya sa puong may kapal. Patuloy pa rin silang ginagabayan ni Lord. Wika niya sa kanyang sarili. Ngayong tapos na ang problema niya sa kanyang anak, sunod naman niyang pinag-iipunan ang negosyong pinapangarap niya. Balak niyang magtayo ng isang tindahan ng mga damit na galing China. Kailangan niyang makapag-ipon ng sapat na pera habang bata pa siya at pwede pa siya sa club na pinapasukan ngayon. Ganon din ang balak ni Janet. Si Janet naman, nakabili na ng lupa sa kanilang probinsya. At ngayon, pinuno niya na ito ng mga prutas at gulay. Isang taon na lang, nagkasundo ang magkaibigan na titigil na sa kanilang trabaho bilang mga GRO. Malapit na silang magpapaalam sa trabahong pinandidirian ng iba, ngunit ang trabahong ito ang nagsalba sa kanilang pamilya. Isang gabi, nagulat pa si Ara nang biglang bumulong si Janet sa kanya. Itinuro niya ang lalaki na may kasamang mukhang bayarang babae. Sobrang babaero talaga ng asawa mong yan. Akala mo kung sinong gwapo? Naiinis na wika ni Janet. Huli na para iwasan pa ni Ara ang lalaki. Nakita na siya nito bago pa siya nakapagtago. Biglang lumamlam ang mga mata ng lalaki nang makita ang asawa niyang bumalik na ang dating ganda. Doon mismo, inihayag ng lalaki na ayaw niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Tatanggapin pa rin kita, Ara, kahit nilaspag ka na ng iba't ibang mga lalaki. Puno ng panghuhusgang salita nito. Labis ang pagpipigil ni Ara, wag lang makagawa ng iskandalo sa mismong trabaho niya. Nangako ang babae na mag-uusap sila kinabukasan kapag hindi nalasing ang lalaki para maiwasang magwala ito. Kilalang kilala na ni Ara ang dating asawa kung gaano ito kawalang hiya. Ngunit kabaliktaran ang inasahan ni Benjo noong kinabukasang nagharap silang mag-asawa. Tahasang inabot ni Ara ang annulment papers na matagal na palang ipinagawa niya sa isang attorney. Ayun, perma na lang ang kulang mo dyan. Gulat si Benjo sa laki ng ipinagbago ni Ara. Ibang-iba na ang Ara na una niyang nakilala. Hindi na mangyari na makipagbalikan pa ako sa'yo. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, permahan mo yung annulment papers natin. Taas noong pagbabanta ni Ara na tila ba kontrolado niya ang buong sitwasyon. Natulala si Benjo sa inasta ng asawa. Kaya naman,
napilitan siyang pirmahan ang annulment papers. Isang napakalawak na ngiti ang iginawad ng babae sa dating asawa. Malaya na rin siya sa wakas. Ilang buwan pa ang lumipas, nagdesisyon si Ara na tumigil na sa pagtatrabaho bilang GRO. Natupad na rin ang pangarap niyang magkaroon ng maliit na business ng mga damit. Medyo ayos naman ang kinikita. Umaasa siya na balang araw, lalago pa ito. Dininig naman ng Diyos ang panalangin ni Ara. Nag-expand pang tindahan nila at ngayon nagkaroon pa ng ibang mga branches. Nagtatapos na rin sa pag-aaral ang bunso niyang kapatid na si Ayla na siya namang tumutulong sa kanya sa tindahan kapag walang pasok. Nasa grade 5 na ang panganay niyang anak na si Archie, samantalang grade 3 naman ang bunso niya na si Atasha na ngayon ay malusog at masigla na. Si Atasha ang perpektong girl version ng dati niyang asawa na noon ay tinanggi pa ng lalaki na anak niya. Samantala, nabalitaan ni Ara na nalulugi na ang negosyo ng dating asawa at baon pa sa utang. Bukod doon, may sakit pa ito. Malamang siningil na sa madami niyang kasalanan. Hindi pa rin nawala ng kontak si Ara at Janet kahit nasa probinsya na ang kaibigan. Once in a while, nagkikita-kita pa rin ang magkaibigan. Minsan nagbabakasyon si Ara sa probinsya ni Janet, minsan naman si Janet ang lumuluwas ng Maynila. Sobrang laki ang pasasalamat ni Ara kay Janet dahil kung hindi sa kaibigan, hindi niya marating ang anumang buhay na meron siya ngayon kasama ang kanyang pamilya.